Anong ginawa ng dating nangongolekta ng scrap upang maging matagumpay na network engineer? Umabot sa mahigit 1 milyong piso ang utang ng asawa ni Josie nang magkasakit ito. Paano gagaan ang kanilang pasanin? Labanderang ina, amang walang permanenteng trabaho, paano natamo ni Cicely ang doctorate degree sa chemical engineering? Katatagan sa The 700 Club Asia. Susunod na. Bilang panganay, nandoon yung kaakibat mo yung responsibilidad sa iyong mga kapatid. Naranasan namin yung hirap. Pinapalo kami ng tatay ko, binubugbog kami. Para kaming mga babae that time. Pagdating ng alas 6 ng gabi, kailangan nasa loob ka na ng bahay. Pag wala ka pa sa loob ng bahay, talaga naman makakatikim ka ng pamalo sa tatay ko. Mga abuso sa halip na pag-ibig ang dinanas ni Almario sa kanyang ama. Bigurin ito na sila itaguyod kaya nagsumikap si Almario na tulungan ang pamilya. Mula sa pangongolekta ng scrap nila kinukuha ang panggastos sa araw-araw. Hindi ko ma-enjoy yung pagiging bata kasi nga kailangan kong magtrabaho. Kung tinatanong ko sa sarili ko, bakit namin kailangan maranasan tong hirap na to? Sabi ko, Lord, kung talagang may Diyos, dapat hindi ganito yung sitwasyon namin. Dapat pantay-pantay. One time, meron kaming pagong sa bahay. So yung pagong na yon, hinawakan ko. Nung nakita ko ng nanay ko, sabi niya, bakit mo hinawakan yung pagong na yan? Hindi mo ba alam na nakakabobo yan? So tumatak sa isip ko, sabihin bobo ako. Parang bumaba yung aking yung self-esteem ko kasi nga ang tingin ko sa sarili ko, bobo ako eh. Tila gumuho ang kanyang pangarap na umunlad nang marinig ito sa ina. Dulot nito, naging bulakbol si Almario. Natuto ako na magsugal, doon yung digit, yung text money. Tapos dumating sa point na napabarkada ako. So naisip ko, para hindi ako bulihin ng ibang tao, kailangan meron akong kapitan. Ang naisip kong kapitan noon that time, yung fraternity. Magkagayon pa man, tila nanumbalik ang diwa ni Almario nang mapagtanto niya na tila walang direksyon ang tinatahak niyang landas. Nagising na lang ako isang beses na sabi ko, parang bakit ganito yung ginagawa ko? Na, teka muna, hindi ako ito eh. Sabi ko, bakit nagpapadala ako sa takbo ng mundo? Papasalamat ako sa Panginoon dahil yung tiyo ko nga na pastor, si Pastor Doy Umbaw, ay ginamit ng Panginoon sa pamilya ko. Dahil siya yung masigasig na lagi nagdadala sa akin sa church eh. So, ang ginagawa niya, lagi niya akong sinasama. So, siya yung ginamit ng Panginoon para ako ay tumanggap, kumilala sa Panginoon at magpatuloy hanggang ngayon. Di nagtagal, namasukan si Almario bilang caretaker ng isang simbahan. Tumatanggap siya ng 50 pesos kada linggo bilang voluntaryo sa paglilinis sa naturang gusali. Sabi ko, okay na to kaysa wala akong pera. Hanggang sa dumating sa point na yung 50 pesos na yun, akala ko sapat na sa akin, kulang pa pala yun. Kaya isang hamon para kay Almario kung paano liligawan ang babaeng nais niyang maging asawa sa kabila ng kakarampot na kinikita. So nang pinakilala niya ako sa kuya niya, tinanong ako ng kuya niya, sabi niya, anong trabaho mo? Sabi ko, high school graduate lang po ako at full-time po ako sa church. Ako po ang tagalinis ng church namin. Meron po akong 50 pesos na tinatanggap weekly. Sabi niya, ano? 50 pesos? Paano mo bubuhayin ng kapatid namin sa halagang 50 pesos? Bilang tugon sa hamong iyon, pinagsumikapan ni Almario na makuha ang scholarship mula sa isang kumpanyang pinasukan. Makalipas lamang ang 2 taon, ay natapos niya ang vocational course upang maging ganap na technician. Yung pala, doon ko nakita na meron palang magandang plano ang Diyos sa buhay ko. Kaya totoo yung sinasabi ni Apostle Paul doon sa Romans eh. All things work together for good to those who love God. Makalipas ang 2 taon, na-promote si Almario bilang Senior Purchasing Department Officer ng kanilang opisina. So dahil nga po doon sa pagtitiwala ko sa Panginoon, dumating sa point na yung tatay ko, na isasama na namin siya sa church. Actually, siya na ngayon nag-aaya sa amin sa church. So, naging naayos yung pamilya namin. Pinapanalangin kong babae sa Panginoon na si Grace Benitez. Tinugon ng Diyos na siya yung mapangasawa ko. So, doon nakita ko talaga na kapag
pinagkatiwala mo ang buhay mo ng lubos sa Panginoon, doon talaga makikita mo yung pagkilos ng Diyos, yung pagpapala niya ay nag-uumapaw na mararanasan mo sa buhay mo. Come to think of it, Mari, if you're earning 50 pesos or 10 pesos a day, and you want to study whatever course, even a 1-year course, even a 6 months course, there's completely no way out to get from one point to the next. But God worked a miracle in Almario's life. I mean, he got that full scholarship. He was able to finish that course, and then the blessings didn't stop flowing, only because he chose to leave his past behind and then give the Lord that break in his life. I mean, give the Lord dominion over his life. That's right. Kung hindi, Peter, naiwan na lang siya dun sa fraternity, sa walang pinupuntahang buhay. Pero God is in the business of building our lives. God is in the business of turning us into people who can serve Him, who can bless others, be a blessing to the church in general and to the culture, the society as a whole. Tama yan, Mari. I love what Mari said. God is in the business of building our lives. And kapatid, you're watching right now, God is not yet through building you. He wants to build you up. He wants to take you from the next step of glory to another step of glory. But kailangan po, we need to surrender our lives to Him. Dapat po, siya na ang in charge ng ating buhay. And all it takes is a simple prayer. A prayer surrendering our lives to Jesus and asking Him now to be the Lord and Savior of our lives. If you want to do that right now, if you want God to intervene in your situation, no matter how dark that situation is, He can bring His light. He is the light of the world into your life. Pray this prayer with us. Let it be your heart's prayer. Just say, my Father in heaven, I'm crying out to you right now. Lord, I don't know what to do. I don't even know where to get money from 1 week to the next week. But Lord, I saw what you did in the life of Almario. Lord, would you release that same miracle in my life? And right this moment, Lord, I want to acknowledge you, even starting today, that you are now in charge of my life. So Lord, I confess to you, and I ask you to forgive me for all the sins that I have committed. Forgive my evil ways, O Lord. And Lord, I open the door of my heart, and I invite you even now. And I say, Jesus, come into my life. Be my Lord. Jesus, come into my life, be my Savior. Starting right this moment, my life is yours. Do what you must in my life. I entrust everything and place my whole life into your hands. Lord, I commit everything to you, into your care. You are the God now that will secure my future. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Kami nagagalak dahil sa ginawa niyong desisyon na tanggapin si Jesus bilang inyong Diyos at tagapagligtas. Ikwento sa amin ang ginawa mong pagsabay sa panalangin sa pamamagitan ng pagtawag. Pwede rin po kayo mag-text, gawin lang ito. Sumabay ba kayo sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi niyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. Pag-asa at lakas ang hatid sa atin ng salita ng Diyos. At upang lubos niyong maunawaan ito, tumawag lamang sa 24/7 Prayer Center upang kayo ay magabayan ng mga trained prayer counselors. Ipagdadasal din nila kayo at papayuhan gamit ang Biblia. Tawag na po. Sa mga naninirahan sa California, kausapin ang mga prayer counselors sa Hello California hotline. Nasa inyong TV screen ang numero. Maaari nyo rin silang makausap gamit ang Skype, ang ID-IDA 700 Club Asia. Sumali sa aming Facebook fan page by typing the keywords The 700 Club Asia. Manatiling nakaantabay sa mga bagong episodes at kwento na inyong mapapanood sa programa. Maaari din kayo mag-post ng inyong mga komento, reaksyon at suhestyon. Maaari nyo mapanood muli ang mga episodes at kwento na nagpatibay sa inyong pananalig sa Panginoon sa cbnasia.org/media center. Gawin nyo din gabay
sa pag-aaral ng salita ng Diyos ang mga devotionals na makikita dito sa inyong prayer time. Hindi maiiwasan na maging alipin sa takot ang isang taong nababaon sa malaking utang, lalo na kung ito ay umabot na sa mahigit 1 bilyon. Matinding hinagpis ang nadama ni Josie nang maranasan ito. Paano siya aahon sa pagkabaon sa utang na ito? Ang kanyang kwento pagkatapos ng ilang sandali. Diyan lamang kayo. Anong reaction mo sa work mo? Do you like? Do you love? Are you sad? Are you angry? Or are you happy? This is Boris Joaquin giving you practical wisdom to be happy at work. How will you have significance in the workplace? Isa-isahin natin ang 5 tips on how to be sikat. Number 1, set learning goals. Lahat naman tayo kailangan magkaroon ng pagkakataon para mag-improve at matuto. Ang tawag natin dyan, learning goals. Whether you're a fresh grad or 5 years ka na nag-work, meron pa ring areas for improvement. Number 2, improve your core competencies. Meron tayong strengths at weaknesses. Yung strength natin, given na yan. Kailangan improve natin or i-leverage natin yung ating strength. Number 3, keep up the good work. Whatever it is that you're doing that is already noticeable by your boss or praised by your boss, galingan mo pa yun, pagpatuloy mo pa yun. Yun yung mga asset o katangi-tanging gawain na tangi ikaw lamang nakagawa. So keep on doing your best on the work that you are already good at. Number 4, accept new assignments. Sa work natin, maraming new challenges. Huwag mong katakutan to. Embrace these new things na pwedeng i-assign sa'yo ng iyong boss. Kasi pagkakataon mo rin to para umunlad or maging progresibo sa iyong katayuan. And lastly, 5, take the initiative. Mas kahanga-hanga ang isang empleyado na nagkukusa. Huwag nating hintayin pang sabihin sa atin kung anong dapat gawin. Mas maganda na ikaw na mismo ang mag-suggest nito sa simula pa man. This has been Boris Joaquin, giving you practical wisdom to be happy at work. Lang. 30,000 kasi dati eh. Nagtatrabaho sa Qatar ang asawa ni Josie. Regular itong nagpapadala ng malaking pera nang bigla na lamang itong naharap sa problemang pinansyal. Sabi niya, nagkaroon siya ng utang sa bangko na nagballoon, umabot siya ng 1.4 million. Halos nangalahati ang natatanggap na pera ni Josie. Sapat lamang para sa pagkain at pambaon ng kanyang mga anak na nag-aaral. Sigigat ka. Bunga nito, hindi na nakakabayad si Josie sa hinuhulugan nilang bahay. Kaya naman, napilitan siyang magbanat ng buto para sa dagdag na kita. Kapag merong magpapa-housekeeping job sa akin, pinupuntahan ko na yung condominium na yun at pinalilinis niya sa akin. Doon ako naano sa mga bata. Ayokong maapektuhan yung pag-aaral nila. Lahat gagawin ko para lang magkapera ako nun. Subalit, hindi pa rin naging sapat ang pambayad niya sa mga gastusin. Kaya't nanghiram siya ng salapi sa isang financing institution. Hanggang sa magpatong-patong ang kanyang mga utang at maisangla ang kanilang bahay. Mentally tortured ako dahil sa kaiisip ko ng pambayad sa bangko. Talagang minsan hindi ko na malaman ang gagawin ko. Na-stress ako, anxiety attack. Dahil nga walang pambayad ng tuition, walang pambayad sa bangko. Kasi laging sinasabi ng bangko, pag naka 3 months to 4 months nang walang bayad, ipo-foreclose. Lahat ng gamit ko nandun sa bahay. Sa gitna ng kanyang pagkabalisa, ay tila nangusap sa kanya ang Diyos sa pamamagitan ng The 700 Club Asia. Yun nga si Peter Kairos ba yun? Nag-pray siya na there is somebody here na talagang baon sa utang, ganyan. Tapos parang naiyak ako kasi parang patama sa akin yun eh. Tapos ginanyan ko yung kamay ko. Ginanyan ko yung kamay ko sa TV. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Kasi hindi ko na kaya to. Kung kalooban mo na maibenta to, dalan mo ako ng buyer. Sabi ko gano'n sa Panginoon. Ang labis na pagkabalisa ni Josie ay pinalitan ng Diyos ng kapayapaan nang isuko niya ang kanyang suliranin. Talagang if you have faith
in God at saka you trust God, talagang walang imposible. Tinugunan ng Diyos ang kanyang mga pangangailangan nang mabili ng isang mag-asawa ang bahay nila sa halagang 1.5 million pesos. Nakatanggap din ng tulong pampinansyal si Josie mula sa mga kamag-anak para mabayaran ang iba pa niyang mga pagkakautang. Mga kapatid ko naman, very supportive. Tinulungan nila ako mabayaran yung mga loans ko sa financing. Dumulog si Josie sa pamahalaan upang matulungang makabalik ang asawa niya sa Pilipinas. Sa tulong ng Philippine Embassy sa Qatar, hindi na pinabayaran ng bangko ang utang ng kanyang asawa. Taong 2013, nang makauwi ang kanyang asawa nang ligtas at walang binayarang utang. Maganda rin ang relasyon ni Josie ngayon sa pamilya. Sa biyaya ng Diyos, naging maginhawa ang kanyang buhay sa tulong ng kanyang mga anak at iba pang kamag-anak. Diyan ko talaga na-prove na talagang napakabuti ng Diyos kasi ni isang kusing wala talaga kami binitawang pera. Pag nagtiwala ka sa Diyos, everything will go on smoothly. Panginoon ang kikilos diyan sa problema mo. Alam mo, Mari, when you have sleepless nights, when you hindi mo na alam kung paano mabayaran yung utang mo, it becomes debilitating. That fear takes over na he's just about to lose lahat ng mga yung ari-arian ni Josie. That's a fear that grips your heart. And once you allow that fear to set in, wala na, defeated ka. Paralyzed ka. Yeah, paralyzed ka. That's what the enemy wants to do, no? Paralyze us so perhaps we'll just commit suicide na lang and then he wins the battle over our soul. Pero hindi yan ang gusto ng Panginoon. Natural, no? Ang gusto ng Panginoon ay magtiwala tayo sa Kanya, sa Kanya tayo lilingon, sa Kanya tayo tatakbo para sa ating tulong, no? Dahil wala talagang, minsan, wala talagang ibang pupuntahan. Even if you have relatives and friends, it's still never gonna be enough kung wala ang Panginoon sa sentro ng They can provide you temporary help, but there's no guarantee that you're not gonna fall back in debt again. Right. So the point is to turn to God and say, God, hindi ko na kaya, kayo na po ang kumilos. Maaaring kayo nanonood ngayon at tulad ni Josie, pinansyal ang problema or problema sa physical health ang problema, whatever it is, kapatid, God can. Those two words, just remember those two words, God can. Sa oras na ito, kung ikaw nangangailangan ng tulong sa Panginoon, nangangailangan, whatever it is you need, remember, God can. Yung hindi natin kayang gawin, kaya ni Lord John. Okay? So let's pray. Let's go to Him and say, God, we lift this all up into your hands. Panginoon, maraming salamat na kayo po, you are the creator God of all the universe. There is nothing impossible with you. Kayo po ang naglikha sa lahat, pati ang mga katawan namin, Panginoon, ang buong universe, kayo po ang lumikha. So there's nothing that you cannot do. And Father, we're coming to you not dahil sa mabait kaming tao, magaling kaming ganito, ganyan. Hindi po, dahil kayo po ang Diyos. We surrender everything to you and say, God, would you move in our situation? Lord, kailangan ng healing. Ang iba sa nanonood sa amin, kailangan ng financial miracle. Ang ibang nanonood sa amin, there are parents who are watching this show right now that are having major trouble with their children. Hindi na nila alam kung anong gagawin sa mga anak nila. Father, you are the God of all wisdom. You can move and correct and maneuver and fix the situation. Lord, you are able to give abundantly above and beyond our wildest dreams. Lord, hinihingi po namin sa oras na ito na kayo po ang kumilos sa lahat ng situations na hinaharap ngayon ng aming mga tagapanood. Peter? Yeah, Mari, there's someone watching right now and the doctor has pronounced that you are terminally ill of pancreatic cancer, but the Lord wants to intervene in your life right now, and He's releasing now His miracle in your body and removing every cancer cell in your pancreas. Receive your healing in the mighty name of Jesus. There's also someone with a tumor in the brain. The Lord is healing you from that tumor. Receive your healing. A young person just in your early 40s, you have lung cancer. The Lord is just healing you from that. Receive your healing in Jesus' name. There's two wives watching right now, and you've been praying to have a child. Where this year, 2017, the Lord is going to have
cause a breakthrough miracle into your life, and you will be pregnant even shortly. Receive that in faith. That seed of faith the Lord wants to plant deep in your hearts. He's the God who wants to give you children. Receive that in the name of Jesus. There's also a young student who gets very depressed dahil nakikita niya yung parents niya parati nag-aaway. Even now, the Lord is encouraging you. He says, I know the plans I have for you. I have plans to give you hope in a future. I have plans to prosper you. Focus on your studies even now. I have great plans for you. I'm taking care of the relationship between your mom and dad. And trust me with them in Jesus' name. Hallelujah. Walang makahihigit sa kapangyarihan at pag-ibig ng Panginoon. Sa pamamagitan nito, meron tayong kagalingan at kalayaan na dulot ay galak. Ikwento sa amin ang natanggap mong himala mula kay Jesus. Tumawag o mag-text, narito kung paano. Nung kasal na kami, nagkaroon naman ako ng sakit which is polycystic nga. Sumabay kami habang nagpe-pray si Pastor Peter. Sabi ng OB ko, positive ka, pregnant ka na. Naiyak ako. Totoo ngang walang imposible sa Panginoon. Ibahagi nyo naman sa amin kung kayo'y sumabay rin at naranasan ang kagalingang galing sa Panginoon. Pwede nyong i-text ang aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001 at Sun 0925-300-3000 o mag-post sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. Labanderang ina, amang walang permanenteng trabaho, paano natamo ni Cicely ang doctorate degree sa chemical engineering? Susunod na. It was a tough childhood. Panganay ako na namamasura kami, mumulot kami ng mga bote, garapa, kung ano-ano doon. Ang dami natin nakuha! Yan, ang dami! Tapos tansan, pipit-pitin namin. Panganay sa 4 na magkakapatid si Cicely. Labandera ang kanyang ina, habang wala namang permanenteng trabaho ang kanyang ama. Maraming kulang na yung tuyo, isa yung ulo para dun sa isa, yung kabila para dun sa isa. Ganun pa man, naroon ang paalala ng kanyang mga magulang na pahalagahan ang edukasyon. Ano yung way out mo sa kahirapan? Talagang struggling. Nang isip ko lang talaga is, mag-aaral ako para makalabas kami pare-parehong magkakapatid dito. Upang may maipangtusto sa pag-aaral, iniwan niya ang pamamasura at namasukan bilang katulong sa bahay ng kamag-anak. Madalas is pag nag-aaral na ako, tapos na yung mga gawaing bahay, nag-aaral ako, papatayan na ako ng ilaw. So ang ginagawa ko noon, mayroon akong ipon na laging nasa bulsa ko kandila. May posporo ako. I'm up all night, mag-aaral ako ng mag-aaral. And then kinabukasan sasali ako sa contest. So nananalo naman. So kung ano yung mapanalunan ko, ibibili ko na naman ng kandila. So ganun yung buhay ko. Hindi lang sa bahay ang hamong kinakaharap niya, kundi maging sa paaralan. Yung self-pity ba? Oo, na minsan makita mo yung mga kaklase mo, magaganda yung sapatos. Ang sa akin, butas. Talagang awang-awa ako sa sarili ko. Minsan, ando ka lang sa tabi, ang sasarap nung kinakain ng mga kaklase mo. Ay, minsan, nagtutulog-tulugan na lang ako. Nakalimutan ko na rin yung gutom. Sa kabila nito, nagsumikap si Cicely bilang isang working student hanggang sa maging scholar pagtungtong ng kolehiyo. Chemical engineering ang kinuha niyang kurso. Sa pamantasan niya nakilala ang isang guro na nagbahagi sa kanila ng isang katuruan na nagbigay saysay sa kanyang mga pagsisikap. Doon ko naintindihan, may Diyos na piniling maging tao. Bumaba dito sa atin, nagsakripisyo, ibinigay ang buhay niya sa atin para matubos tayo. If not, we are doomed to hell. Ngunit hindi naging madali para kay Cicely ang pagsunod sa kalooban at magandang plano ng Panginoong Diyos sa kanyang buhay.
Parang nalito ako noon. Siyempre, di ba, pagka hindi mo naman naintindihan at napipilitan ka lang gawin because of the grade, so hindi siya talaga magsisink in. Tapos, pasaway dito, pasaway doon. Nang maging ganap na chemical engineer si Cicely, maaga siyang nagkaroon ng pamilya. Nakaramdam siya ng panghihinayang. Pag inisip mo yung first 20 years, pinaghirapan ko, tapos biglang nagkamali ng desisyon na it could have been siguro later ako nag-asawa na na-enjoy ko muna yung career ko bago ito. Ano na bang gagawin ko sa buhay ko? But what's good about that is clear pa rin yung priority ko na yung pamilya ko, yung anak ko. Sa tulong ng asawa ng kanyang pinsan, muling nanumbalik sa puso ni Cicely ang hinggil sa malaking pag-ibig ng Diyos sa kanyang buhay. Ito ang naging simula ng paglalim ng relasyon at pagsunod niya sa Panginoon. Doon ko naintindihan yung pagiging ama ng Panginoon sa akin. What I really long for is the God who loves me unconditionally. Salamat, Panginoon, because inalis mo ako dun sa sinking sand at inilagay mo ako dun sa rock of all na kahit anong mangyari. Once in a while, bibitaw ka, pero alam mo kung saan ka babalik. Ang mga aral na natutunan mula sa Diyos, maging ang kanyang mga pinagdaanan, ang humubog kay Cicely upang maging ganap na huwarang magulang at asawa, isang oportunidad ang nagbukas para sa kanya na maging college professor. Sa pamamagitan nito, naibabahagi ni Cicely sa mga kabataan ang pag-asang tangan niya. Kasi tayo ang gusto natin ibigay sa atin yung answer isang bagsak, di ba? Kaso nung ngayon at nakikita ko yung mga turn of events, hindi natin kakayanin. Kaya nga piece by piece yung ibinibigay niya. Kung hanggang saan lang din natin siya, si God, na kayang unawain. Hindi na lang education ang exit ko sa poverty. So siguro yung physical, yung material side of it, yes. But yung exit ko sa spiritual poverty, alam ko na yung natutumbok ko na yung direction doon. Dahil sa husay at talino, nakamit niya ang doctorate in chemical engineering. Ang hilig niya sa pag-aaral ay namana ng kanyang anak na isa ring chemical engineer sa Amerika. So it was really a breakthrough. Ang sarap makita na the greatest talagang award na meron ka bilang magulang is makita mo yung anak mo na ito. At ang pinakamasarap na laging marinig is, Mami, I prayed. Marami akong taong dapat pagpasalamatan doon. At number 1 na yung asawa ko doon. Dahil alam kong hindi ako pababayaan ng Panginoon na nagmahal talaga sa akin. At hindi lang ako, ng pamilya ko, ng lahat ng mahal ko sa buhay. That's the legacy of those who put their trust and faith in the living God. You know, we should always trust the Lord with our life's affairs. When we do that, we remain safe and secure in the loving arms of our Father in heaven. He only seeks what is good for us. So let's make every effort to carefully follow His ways and turn away from deeds that will only lead us to destruction. Makakaasa tayo sa patnubay ng Panginoon. Huwag manghina, bagkus magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Narito mga kwentong dapat niyong abangan bukas. Totoo bang may malas? Nakagamot nga ba ang mga espiritista at albularyo? Nasa gamot at doktor lang ba ang kagalingan? Ano ang katotohanan at mga natatagong lihim sa Mapanlinlang na Mundo? Alamin sa The 700 Club Asia ngayong Biyernes na pagkatapos ng Saksi sa GMA. Samahan niyo kami ulit bukas sa panibagong episode na maghahatid ng pagpapala sa inyo. Same time, same channel. Laging isa puso na buhay ay gagaan kung si Jesus ang ating sandigan. Mahal tayo ng Panginoon.